Hi guys, good morning. At ngayon ay Happy Sunday. Nakapagsimba na ba ang lahat? Ngayon ay magluluto tayo ng kabsa. Sakit pa rin ng kalawasan ko guys. Sakit ng katawan ko yung mga braso ko. Dito. Sakit dahil sa pagod. Dahil sa dami ng ginawa ko kahapon. Sobrang alam nyo ba, sa sobrang pagod ko kagabi, hindi na ako nakakapaglinis ng katawan ko. Hindi na ako nakapaglinis kasi nga sa sama ng agad nakahiga agad ako sa higaan ko kasi nga ramdam ko yung pagod, pero hindi ako nakatulog sa pagod ko na yun. Kahit pagod na pagod, yun nga yung sinasabi ko na kahit pagod na ako, yung ko, hindi ako makatulog. Tapos sinabayan pa na ang init, yung buga ng aircon, hindi malamig, mainit. Kaya pawis na pawis ako kagabi. Hindi ako makatulog dahil sa sobrang init. Kasi sobrang init na dito hindi ako makatulog. Tapos nagising pa ako ng maaga kasi tumawag yung kapatid ko. Nagising ako ng alas 5. Salamat din ako kasi nasolve na yung problema ko. Sabi nga, nakinig ako sa preaching ni Pastor Ed Lapis na kung pagod ka sa trabaho tapos may mga problema kang hinaharap, hayaan mo muna yung problema o isipin, kasi pagdasal mo sa Panginoon, si Lord ang Diyos na bahalang mag-solve ng problema basta ipahinga ang sarili. Tama nga naman yun. Tinamaan ako nung preaching ni Pastor Itapis na pinakinggan ko, na ipahinga ang sarili at isip at hayaan mo ang Panginoon ang mag-survive sa problema mo, at sa pagising mo sa umaga ay makamtan mo na ang kapayapaan dahil nasolve na ang problema. Di ba? Yun ang napakinggan ko kagabi kasi nga habang hindi ako nakakatulog, pinapakinggan ko siya. Puno mga dami, hindi kaya. Pinapakinggan ko siya yung preaching ni Pastor Ed Lapis. Yun ang napakinggan ko, na sa pagod ang katawan mo, pagod ang isip mo sa kakaisip sa mga problema mo, kailangan i-relax mo ang sarili mo, matulog ka at i-relax ang isip mo at ihayaan mo ang Panginoon mag-solve ng mga problema at mga alalahanin mo sa buhay, at pagising mo sa umaga may lakas ka at meron kang peace of mind dahil nagawa na ng Panginoon ang problema mo. O diba, napakahimala sa buhay mo yun. Kaya napakinggan ko kagabi kay Lapis, yung preach niya. Sobra, kaya walang imposible, basta may tiwala ka sa Panginoon ay masusolve ang problema mo. Ang lahat ng alalahanin mo ay idulog mo sa Kanya. Yan. Kaya i-blender ko muna to guys. Kaya ayan guys. Kaya nung napakinggan ko, tumpak sa akin ba, yung nararamdaman
tumpak. Tumpak sa akin yung preaching na ano ko, napakinggan. Kaya, tingnan mo, pagising ko sa umaga, ginising, tumawag yung kapatid ko na okay na yung problema ko. Meron ng mag-aalaga ng anak ko. Yun pa rin yung nag-aalaga sa kanya, yung pinsan ko. Siya pa rin ang mag-aalaga, diba? Tumpak. Napakaano talaga. Dito. Merak ka, imposible. Wala talagang imposible. Basta manalangin ka lang sa Panginoon palagi. Lahat ng mga alalahanin mo ay paubayan mo sa Kanya. Kasi yun naman lagi ang dasal ko. Ito ngayon, magluto ako ng kapsa. Kapsa laham. Dami pa pagkain ng sarip. Meron yung barbecue chicken na galing sa restaurant. Meron pa yung luto kong pusa, laham. Meron pa sa strip. Nandito pa yung kasama ko. Ubus mga yan. Ako, kunti lang kumain. Tapos meron pa yung tirang shawarma. Oh my God. Ang dami. May tira pang shawarma. Ang dami pagkain sa rin. Hindi alam kung paano ubusin. Ikaw muna ako sibuyas. Hindi alam kung paano ubusin yung pagkain sa rin. Ng mga ko. Sakit. Inuman ko ito mamaya ng gamot. Maalis yung sakit ng katawan ko. Sa dami ko kasing ginawa ako naglaba, nagtansya. Tapos naglinis ng gulay, prutas. Kaya bagsak agad ang katawan ko kagabi pero hindi makatulog. Bagsak ang katawan mo pero hindi ka makatulog. Sobrang init. Hindi malamig yung sigaw ng aircon sa kwarto ko. Mainit. No, sikat ng araw. Grabing init sa labas. Mas malamig pa yung aircon sa kusina. Dapat malamig yung aircon sa kwarto kasi maliit lang yung kwarto. Wala lang lamig. Marumi na siguro. Ayaw ko nang pakialaman. Baka mamaya masira ko pa. Gusto ko sanang linisin kasi lang hindi ko alam kung paano tanggalin. Kaya hindi ko malinis. Hanap ko na tapos laham na lang.